Episode 21. Top 10 Ways para makasingil ng utang. Kamusta, mga Kapinoy 10? Welcome sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan para makasingil ng utang. Alam natin na minsan nakakainis at nakakalito ang maningil, pero hindi na natin kailangang mag-alala. Tara, samahan niyo ako at magtawanan habang nalalaman kung paano magawa ito ng maayos. Ready na ba kayo? Simulan na natin. 10. Magbigay ng gentle reminder. Unang-una, magbigay ka muna ng gentle reminder. Baka nakalimutan lang talaga nila. Uy, friend, naalala mo ba yung hiniram mo na pera? Kamusta na? Pa-sweet at kalma lang muna. 9. Mag-text o mag-chat. Kung nahihiya kang singilin sa personal, pwede ka namang mag-text o mag-chat. Hi! Pwede ko na bang makuha yung hiniram mong pera? Kailangan ko na kasi. Simple, direkta, at walang drama. 8. Gumamit ng humor. Minsan effective ang humor. Friend, baka malunod na ako sa bills, baka pwede mo na ako sagipin dyan sa utang mo, hehe. Nakakatawa pero may kurot ng katotohanan. At least, idinaan sa patawa. Hindi nakakaharas. 7. Ipaalala ang petsa ng paghiram. Ipapaalala mo na kung gaano nakatagal ang utang. Uy, naalala mo ba nung February pa yon? Parang 3 months na, no? Minsan, kailangan lang talaga ng konting push. At iparamdam mo na ang very light na nayayamot ka na. 6. Mag-set ng deadline. Minsan, kailangan bigyan sila ng deadline. Pwede ba nating gawing next week ang due date? Para mas clear lang. Mas malinaw, mas mabuti. Seryosohan levels na. 5. Magbigay ng options. Bigyan mo sila ng options kung paano sila makakabayad. Pwede mo namang i-transfer sa bank account ko. O kaya cash. Mas madali, mas mabilis, mas walang excuse. Basta saan kayo parehong convenient. 4. Magpaalala kapag may pera na sila. Kapag alam mong may pera na sila. For example, biglang bumili at nag-post ng bagong gadget o kaya nabalitaan mong nag-travel pero hinide sa'yo sa FB, it's time para ipaalala mo. Uy, may pera ka na pala. Baka pwede mo na akong bayaran. Kailangan ko na now Timing is everything. Wala na silang takas niyan. 3. Mag-share ng sariling pangangailangan. Sabihin mo rin kung bakit kailangan mo na yung pera. Friend, kailangan ko na kasi pambayad sa tuition ng anak ko. Baka pwede mo na mabayaran yung utang mo. Ibalik sa kanila ang pressure. Pwedeng sabihin mong hindi makaka-enroll si Bunso kung hindi sila makakabayad. Ganon. 2. Mag-set ng partial payments. Kung hindi nila kayang bayaran ng buo, mag-set ng partial payments. Pwede ba kahit kalahati muna ngayon, tapos yung natitira sa susunod na buwan? Step by step, di ba? Pakonti-konti. At least, may progress at linaw na mababayaran ka rin, di ba? 1. Mag-request ng meeting. Kung lahat ng paraan ay hindi pa rin effective, mag-request ka na ng meeting. Pwede ba tayong magkita para pag-usapan yung utang mo? Para maayos na natin. Diretsahang usapan na to, para malinaw.
If nagawa mo na ang lahat at wala pa rin siyang balak bayaran ka, it's time. Ipatulfo mo na. Deserve niyang mapunta sa show. Ayan mga Kapinoy 10, natapos natin ang listahan ng top 10 ways para makasingil ng utang. Tandaan, ang pagsingil ay hindi kailangang stressful. Pwede itong maging friendly at humorous. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga videos. Salamat sa panonood, mga kaibigan. See you next time.